request dito yung ICI. Oo, na inano nila through Department of Justice at inaprobahan na yata na may lookout bulletin na ibig sabihin parang pinagbabawalan sila na na hindi sila makalabas ng bansa. At marami pang iba dyan. Oo. Mula dyan kina Martin Romualdez, sina Chis Escudero, yun. At dating Senador Bong Revilla. Since private naman, closed door naman yung ginagawang investigation nitong ICI, nagre-report naman daw yata. So sana nga hindi lang mauwi sa mga ganyan na sabi nga natin, yung investigation for as long as magaganda yung tama yun at nararapat at may hustisya yung inyong mga pinipresentang ebidensya. Thursday, 77 days before Christmas at sa Lunes, birthday ni PhD. Diba? Ito na, patapos na ang habagat dahil malapit na po ang amihan, mga marites. Pero tuloy-tuloy pa rin kami rito. Ganun ba yun? Meron yung lalamig-lamig na. Oo, lalamig-lamig na. You don't mo know weather. May bagyo. Ito, bati muna ako sa inyo, mga marites. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Salamat sa mga maagang nagpapakulay. Ang dami ko nakikita. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Favorite day, Dean. Favorite. Favorite. Diba? Thursday. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Yan. Subscribe. Wag maging freeloader. Sabi nga nila. Kaya Marites, yung mga naghihintay na marami na. Ito na pa isang linggong Chismis! Ba't ako color bars? Kim Chu at Clarice de Guzman hinahamon ng dance showdown. PhD Marites, ma'am. Yes, kasi ito nga, naglabas na ng teaser ng bagong serye ni na Kim Chu at Paula Abilino. Ang title yung The Alibi. Pero ipapalabas ito sa Prime Video. Ito sa teaser, kitang-kita mo naman, pa-sexy ang Kim. Very daring. Very daring talaga. Parang, Kinamabikini. wala yata siyang ano dyan Harness? bra or something. Wala ba? May padding naman siguro. May ano naman siguro. Pero grabe din naman kasi yung iba. Oo, basta ano daw. Hindi naman talaga siya pag sumasayaw sa Pero asap. Hindi. Maraming yan shock dito sa teaser niya na yan. So, hinirita ni Clarice de Guzman. Kita mo, si Clang. parang inspired kay Kanino? sa outfit ni Clang at sa performance ni Clang. So sabi ni Clang, parang nag-iiritam sila. Ito ba? Pwede na ba to? Or something. Tapos may pinakita siyang parang dance step niya na may pahawak-hawak sa anits. Sa caps. Kaya, kasi sa concert niya yan ginawa. Oo. Kaya sabi naman ni Kim, ganyan pala dapat saka sinundan ng mga fire emoji. Sa Twitter sila nagpapalitan ng natatawang nag-reply si Kim na Ito siya, Ma, muntik ko mabuga kape ko pagbasa nito. Ayan nga. Tapos, asa na yun? Ito yung pinaka-perfect na step, yung may patakip-takip sa keme. Alam mo na yung keme. Pero dahil dyan, ang dami ngayong humihirit at nag-challenge sa kanilang dalawa na mag-dance showdown kahit sa ASAP. Sa ASAP. Why not? Why not? Pero alam mo itong bagong serye ni na Kim at Paulo, feeling ko baka hihigitan pa ang linlang. Dapat. Sa pagka-daring, sa pagka-mapangahas or something. Yan. Kita mo naman yung ngangangahan ni Kim Ja. Yun na. So it's something to look forward. Naluloko ako Lapit na mag-showdown sila, ang tatakpan ni Clarice yung kay Kim. Matapos ang tatakpan ni Kim yung kay Clarice. So ano ba ito? Pwede takita. GL ba? Hindi ba meron ganun talaga? Yung pag
gaganon sa mga dance steps na Siguro, ganon. oo. Baka Oo. pwede naman. Pero sobrang ano na yun, mapangahas na yun. Magtaki pa ng keme. O, yan, keme. Sabi niya, ginamit. keme. Basta Oo. pinag-uusapan syempre yung Takip-takip sa teaser keme. pa lang ng Daalibay. Ganyan talaga yung profile pic niya. Teaser pa lang yan ha. Pero balik mo dun sa picture, nakita mo yung nganga niya, na habang yung Yan, na may diretso na kanina. natin yan. Okay na yan. Ayaw na. Ayun lang yung gusto ko lang ipakita, tingnan mo yung pagkanganga. Oo. Sa movie Sanay yan. na sanay. Hindi, yung sa Hindi, series. teleserye Sanay na nila. sanay ba? Wala, agad. Sinabi ko lang, natuwa Kali ako sa kumakain. nganga. Ito na mga Marites. O, yan na. Balita naman natin ang pagyakap ni Ayon Perez. Ayan kay na. Darren Espanto. Pagkatapos ng nganga, Huwag daw yakap. bigyan ng mali siya, sabi ng fan. Sabi ba ng fans, Mr. Fu? Correct. Actually, Mr. Fu lang naman ang nagbibigay ng mali. Actually, nabanggit na yan ni Ambet last episode. oo, diba? Na ang sinabi mo ay niyakap from... From behind. Bakit ganyan yung photo? Yeah. Ay, Ayan. ba? Parang yakap kapatid. Kaya nga. Oo. So ito na nga. Sa Showtime, ano yan, nasabi dun sa, hindi ko kasi napanood, nasabi on air yan. So, na kasi itong si Ayon naman daw talaga, ganyan sa mga kasama niya. Kay Darren and kay Ryan Bang. Patalikod. Ay, mahilig magyakap. Parang brotherly kemi nga. Oo. So kung tayo yan, wow. Parang baliwala lang kasi Ako kung sama dyan. brotherly naman talaga. Dahil Parang una-una... hindi ko na makikita ng gaganyan. Hindi sa atin, hindi yung interpretation natin dyan. Siyempre, sila naman talaga magkakapamilya sa Tayo, Showtime. interpretasyon Oo, natin. ikaw yun. Tayo, ah. Kayong dalawa. Pero siyempre, alam niyo naman ang mga netizens. Sinong netizen ba yan? Naku, ang dami nila. At Ah, talagang masyadong paano graphic ba? ba? Oo, yung mga komento. Kung pwede ko lang nga sabihin, isa-isa, wag na lang. Pero Wag I'm sure na. pag nakita niyo yung mga post, grabe din naman yung iba na magbigay ng mali siya dito sa pagkakayakap. Ayan. Ni Ayon kay Darren. Mamaya bubulong ko sa inyo, iba talaga sobrang nakakatawa yung comment. Pero kasi, alam naman nga natin na ayon nga dito kay dito sa dalawang ito, brotherly lang naman sila. Kasi anak-anakan naman ni Memeyan Turing dyan kay True. Darren. Oo. So, kaya yung mga fans, nagagalit na parang yung iba sabi, you're so cruel. The comments are so harsh. Yung mga ganyan. Inglesero yung mga... Ikaw, harsh and cruel ka. Inglesero yung mga fans. But anyway, so wag na bigyan ng mali siya dahil una-una pamilya sila sa Showtime tapos brotherly hug lang yan. Yan. At saka ipagtatanggol ko si Ayon dyan bilang magaling mag-basketball. Normal na ginagawa yan ng mga basketball players. Bakit basketball player ba si Darren? Oo naman. Talaga ba? Oo, nagbabasketball yung batang yan. Talaga ba? Oo. Bukod sa nagbabike sila. Sa basketball kasi normal yung paglagagwardyahan. From the behind. Pero hindi ganyan kahigpit sa yeah, basketball. May brother Kaya may Baka ganun. volleyball yan. Nilalak. Baka volleyball yan. Bakit sa volleyball ba Si Vice nagaganyan? yung wala naman ganyan sa volleyball. ba? Ano ko ba? Actually, Just asking. meron pa ako isang nakita nga yung nililink si, naku nakalimutan ko yung pangalan. dali. Kay Vice ganda na baby rin niya. Lalaki rin. Lalaki na sumakay daw doon sa kotse. Naku sorry. Sa Showtime yan. O hindi? Hindi, sa Vice Comedy Bar. Parang binibigyan ng mali siya yung isang artistang lalaki na baby or ano ba? Baby pa tawag niya o alaga or... Ewan ko. Basta Pony. Anak-anak. Anak-anakan yun na sumakay daw dun sa kotse. But anyway, Ikaw lang naman bibigay ng mali siya Parang buong ano ka talaga. sobrang explain niya ako tignan mo na. Kailangan mo kasi itawid yan ng ano. Kailangan pa itawid. Dahil ako pa nag-line up. Oo. So yun. So Kaloka. sinasabi ng mga fans, walang mali siya, brotherly hug. So pamilya sila sa Showtime. Ayan. Bait ko, Jun ha. Ikaw talaga, Jun Hindi doon sa mga katulad ng mga sined mo sa akin. Ay, Eto mga fans ng SB19. Yeah, mga ka-18 at kamahalima. SB19 simula at wakas World Tour in Dubai. Confirmed. Multiple nominations at fast zone ticket sold out. Yes, ang daming achievement nitong ating mga baby sa SB19. Although, nalulungkot yung mga taga-Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia kasi supposedly yung show nila today ay na-cancel due to unforeseen events, mga unavoidable chuchuchu. Pero yan, nagbigay sila ng i-refund daw naman lang yung ticket. Pero yun nga,
Pero yung Dubai nila sa Sabado, sa October 11, matutuloy. Kaya yung mga nalulungkot na mga kababayan natin dyan sa Riyadh, wala, hindi talaga daw maiiwasan. Tapos, dito naman sa atin, ngayong October din magaganap itong, ito October 11 itong sa Dubai, no? Rome pa sila, di ba? Sa Italy, yes. Oo. Tapos meron pa silang ngayong October gaganapin naman yung 2 music awards. Yung sa Awit, 38 Awit Awards na nakakuha sila ng maraming nomination. Ayan, nakuha nila ang Music Video of the Year nomination, Best Cover Art, Best Global Collaboration, Best Rap, Hip Hop Co-Recording at Best Vocal Arrangement. Samantalang sa kauna-unahang ilo-launch na Filipino Music Awards, ang daming nominations. Pop Song of the Year, Pop Song of the Year. 2 Pop Song of the Year, isang Dungka at saka yung Umaaligid with Sarah Geronimo. Album of the Year, Artist of the Year, Concert of the Year, Song of the Year, Tour of the Year, People's Choice Awards, 2 rin para sa SB19 at saka yung Dungka. Calendar of the Year Nakakaloka. wala. Dami Ano? nila. Calendar of the Year. Plus, na-sold out pa yung October 26 nilang Fast Zone. Ito nga yung collaboration nila with Francis Libiran sa Araneta. Sold out na rin yung tickets. Rampat. So, ang dami nilang karampahan, ang dami nilang ka-emotan. Di ba? Ang sipag lang nila. So, congratulations. Although, marami pa rin ibang grupo, kagaya ng Bini, Lola Amor, at saka iba pa na nominate niya sa 2 music award giving body na yan. Congratulations, Congratulations. SB19. Congratulations. Okay, ito. Ganyan, Ano ba? Jan Estrada, inabsuelto ang jowa ni Bea Alonso at co-producer ng bago niyang sitcom, PhD. Oh yan, di ba? So, itong si Jan Estrada ay co-producer ng Pure Gold. Tama, di ba? Binuksan ko. Ng Pure Gold Channel. Ano, bukas pala yan. Ng Pure Gold Channel. Ang kanilang sitcom ni Long Mejia na Wais at Eng-Eng. Ang tayo rin title, Ang Eng-Eng. grabe, super lock na siya sa title pa lang, ha? In fairness, kanina nung pinapanood natin yung parang first episode, Oo. na-distract ako ng bongga. Kanino? Saan? Yung sa likod namin, lahat ng eksena tumatawa siya. Grabe. Ay, nakakatawa yung Eng-Eng pa lang oh. But anyway, Eng-Eng, yan may nga yung tandem title. ni Jan Actually, sa yung style of comedy nila, parang, parang yung lumang style ng comedy. Yes, Kaya kami nagtanong kanina si Mildred Bacot na parang, paano mo mai-introduce or may papa-embrace, kumbaga, sa Gen Z itong style of comedy. Sabi naman ni Jan Estrada, ang ganda ng question mo hindi ko alam. But anyway, yun yung ganong dating comedy na alam nyo na kung anong tinutukoy ko. At saka nagkasama sila noon. 2 beses na. Oo. At eto ang revelation. Talagang buong ningning, sinabi ni Jan Estrada, para sa kanya, kahit na ang dami na niyang nakasamang komedyante, ang pinaka-best comedian daw, walang para sa kanya, ay si Long Mejia talaga. At Ay. yung Totoo. very first sitcom Very ko, sweeping. sila kasama ko. Ano to? Yung Happy Together. yun nga. Nasundan yung Happy Together ng... Happy din, parang may happy. may parang ang ganun din. Happy night. Hindi. Tapos ngayon na lang ulit sila magkasama. Hindi, alam mo sila, pag silang Happy dalawa, hour. Talagang maganda yung chemistry. ano sila, di ba? May script, di ba? Mag-uusap sila ni Long, tapos sasabihin niya, Long, ba, nagsiscript reading na. Sasabihin ni John, ano kaya? Ganito gawin mo, Long. Sige, tapos ganito, gagawin ko gano'n. So, nag-improvise sila pag script reading na. Tapos, iba na pag-take na iba na. Mas nakakatawa. mas nakakatawa. Pero sabi ko nga, hindi ba magtatampo sa'yo yung mga iba na kasama? Like for example, si Chong Joey. Bong Si Bong Navarro. Bong Navarro, yung mga ganyan. Sabi niya, hindi naman niya sinagot yung kay Bong, yung kay Chong Joey, sabi niya, anong pa-retired na, mag-retire na. Sabi ko, pinakunahan. Tapos kay Richard Gomez naman, dahil siyempre babalikan natin yung Palibasa Lalaki Days. Sabi niya, parang imposible nang mabuo uli yung Palibasa Lalaki Days. Kasi knowing nga si Goma, very busy sa kanyang political career. Yan. Tapos si Chong, sabi ni Jan, mag-retire. But anyway, isa pa sa naging yun nga ang sinabi ni Jan na ang producer nito, parang pinresent niya yung konsepto kay Vincent Ko. We all know who is Vincent Ko now. Hindi lang bilang
Boyfriend. tagapagmana Siyempre, or president na yata siya, no? Or CEO Pure or Gold. ng Pure Gold, SNR. SNR Basta yung or group of companies group nila. of companies nila. Pero I think si Vincent, naka-focus din siya dito sa yun nga, yung Pure Gold channel, yung more on sa pag-produce ng mga film, shows. But ayan, sabi ni Na may Jan, connection pa rin sa showbiz. sabi ni Jan, si Vincent daw, ayaw papatawag ng boss. Kaya ang tawagan nila, idol. Yan. Sabi niya, pero ito lang po, yung ko, na masasabi kong mabait. Yan. Di ko naman sinasabing bad yung ibang ko. Pero meron dyan na ko na dapat managot sa mga tanong ng taong bayan. At hindi po yun si Vincent ko. Antaray. Syempre, aside from being the president or the CEO, or of course, tagapagmana ng mga Pure Gold group of companies, si Vincent ko ay ang natatanging lalaki ngayon sa buhay ni Bea Alonzo. Yun na. Saan mapapanood dito, PhD? Sa Pure Gold channel nga na magsisimula na sa Saturday. Pure Gold Saturday ba tama? channel. October 11. Oo, Facebook. yan. Ay, naku, may Okay. sisi, Alan Diones. Sabi, Ano nag-birthday? Happy birthday, Alan Diones. Correct. Happy kahapon. birthday, Alanji. Dai, hindi nagbabasketball si Darren Dai. Ano? wala alam ko. Volleyball at badminton lang ang nilalaro niya noon sa Star Uy, Magic Games. noon. Dai, never siya nag-basketball. Dai. Nagbabasketball siya Oo, dahil alam ko din ngayon. nga di siya mabasketball. Nagtinuturuan na siya ni Ayon ngayon. In Alcantara at Congressman Sandro from tropa to jowa. Ito yung binago tong si Diego talaga. Ito ba from tropa ni jowa? Sabi ko to yan. From tropa to Ano ba jowa. yan? From Oo. tropa ni Joe. Alam mo, Basing- hindi talaga siya updated. diba? Ito nga, constantly dating na raw itong dalawang to, pero wala pa silang nila-level up na relasyon. Kasi nga si Kaylin po, mga Marites, busy pa sa mga racket. Okay ka lang dyan? Diba? Wala Wala pa naman sa camera. Alam naman si Sandro, politika kanya inaayos. So, yun lang. Wala naman Wait yung lang iba, ba siya, politika diba? talaga. Oh. Mm. Pero dati, magkatropa yan. Pinagselosan nga yan ni Lino. Kobe Paras. Yun. Dahil nga minsan binigyan ni Sandro ng bouquet of flowers si Kailin. Yun. Hindi ko alam kung sino source mo. Si Lito Maniago ba? Ay, hindi yan, hindi. Okay. Yung isang close. Si Glenn ano? Regondola. Si Nurse, oh. Magkaiba sila ngayon ng version. Dito, I'm sure kung nanonood ka naman ngayon. kayo version ni Lito? Ang version naman ni Lito, tinanong ko kasi, friend, sabihin mo nga sa akin, ano ba, si Sandro ba? Saka si Kailin? Sabi niya, hindi, friend. Ako hindi. Ganon siya. Kaya friend, baka mamaya, Sabi niya, ang explanation niya, matagal na nga raw talagang magkaibigan, magkatropa, magkaibigan yan. Yun daw lumabas na pictures, that parang recently lang, dati pa raw yun. Kasama pa raw ni Kailin si Alexa doon or something. Sabi ko, friend, nakausap mo na ba? Tanong mo na? Baka naman nag-iba na, baka na-develop na. Ay, sabi niya, ewan ko ha, alam ko talaga wala o ano. Tapos sabi ko pa, inintriga ko pa nga. Sabi ko, ano ba, Bicolana si Kailin? Di ba siya, Ako, hindi, yan mga yan. Yun na. Sabi niya, kaya, so okay pala. Kaya pala ako may connect. Yun. So, si Lito, para sa kanya, tropa lang. Sabi ko, sabi ko, may lumalabas na diba? Parang something na. Diba? So ngayon, antayin natin kung sino dito, Lito or Glenn ang ang nakakaalam ng totoo. Or mas reliable. Magsabunutan na lang silang dalawa. Walang may nasabunot si Lito kay Lito. Baliktad. Magano mo na regalo sa akin si Manny. Aray ko. Talagang kung ano ng mga pangalan ang lumalabas. Pero enjoy ni Kailin. Oo. Sige na, go! Okay, ito. Carmina Villaruel, all praises kay Ashley Ortega. Tumanggi noong gawin ng ating kapatid na pinagbibidahan ng Legaspi Farm, PhD. Yeah. All praises. Sa October 13, Monday. sa Monday, ay simula na mapapanood ang ating kapatid. Alam niyo, very rare ito na ang isang pamilya
ay bida or sila sa kanila talaga tatakbo ang buong kwento na isang teleserye. Usually talaga pag may mga family na, alam natin, na nasa showbiz, usually yan, reality, sitcom, di ba? Basically, ganon. Kaya kahit si Rila Carmina, sabi niya, hindi niya in-expect na magkakasama-sama silang apat sa isang teleserye. Actually, nung in-offer pala to, November of last year pa. Kaya sabi ko, so hindi pala totoo. Kasi parang there was a time na nabalitang kesyo, hindi na sila okay sa GMA. Di ba may time na gano'n dahil nga may issue ng Kailin, Mavi, then Carmina was bombarded ng mga kung ano-anong mga negative bilang isang ina. So, but anyway, nung papalatong November in-offer at yung tatlo ayaw. Cassie, Mavi, and Mina. Siyempre, nandun yung pressure kasi kayo yung headline ng buong pamilya. But si Zoren, he's very positive. Gusto niyang gawin. Kasi ang katulad ni Zoren, kailan pa darating ang ganitong offer? Baka hindi na mangyari. True enough. So anyway, sa Monday na nga yan. So I asked Mina, sabi ko, parang kumusta na siya ngayon? Sabi niya, I'm very, very okay. I'm very, very happy. Kumbaga, how are you with Ashley? Siyempre, alam naman natin kung ano yung pinanggalingan, di ba? Ni Ashley. Oo, sabi niya, sobrang okay sila ni Ashley, yung family nila, even si Zoren, kasi sila ni Ashley, magkasama na before. Nagkasama na. And so, nung dinala ni Wabi si Ashley sa bahay, parang, hi, hello. Kumbaga, magkakayala na sila ganon. And sabi niya, Ashley is very respectful, very nice, in short, very kind, ganyan. So, walang problema, okay sila, happy sila. So, yan. So, para kay Mina, kung ano man yung mga ikinuthrow sa kanya, hindi na lang niya yun pinapansin kasi at the end of the day, siya naman mas nakakakayala sa sarili niya and sila din naman. True nga naman. Mukhang happy naman sila kasi mukhang pareho yung gumawa ng kilay nila Aray ko, kilay talaga napansin mo. Labas mo ulit yung kilay. Tingnan mo, para yung akar ko. Iba na yan, iba. Sa susunod na item yan. Oo nga, no? Baka pareho makeup artist. Anyway, Monday na nga yan, hating kapatid. Diba? Mukhang promising ang naman. Mapapanood po yan sa GMA Afternoon show. Tinanong si Michael Sager kay Ay, hindi ko na niline up. Hindi mo niline up. Sa susunod, pwede mo i-segue. Okay. Para Tinanong ko din kay Carmina yan. Sabi ko, kasi di ba nagsalta siya about Mavi and Ashley. Sabi ko, na-hurt ba kayo? Or ikaw ba medyo na-offend ka rin ba? At nung nasa PBB. dininay ni Michael Sager, si Cathy nung nasa PBB. Sabi niya, kasi ako gusto ko nang i-assume. Sabi ko, nag-assume na ako na there's really something between Mavi, Cassie and Michael. Kasi obvious naman lagi nando si Michael sa mga family gathering nila. Iba talaga yung Alam mo, sabi ni Mina, alam nyo, si Michael kasi, ako, and even kay Zoren, he's very nice to us. He's very nice naman. Wala akong problema sa bata. Wala kaming problema sa kanya. If we get to see him, hello, we're okay. But of course, with yung kay Cassie, kung ano man or what, naku, siya na yung tanungin mo, si Cassie. Tinanong mo si Cassie. Pinuntahan ko. Sabi nga ni Jello, yung kanyang handler. Makadali ka nun, di ba? Correct. Sabi ni Jello. Sabi ko, Ate Rose, lang ako na ilang minuto. Iba ka lang tinanong. Kasi siya, sabi ko, naku, kailangan ko itawid yun. Sabi ko, tinanong ko ng diretso si Cassie. Sabi ko, Cassie, wala daw siyang jowa, single siya ngayon. Pero ang ganda-ganda ni Cassie ngayon, di ba? Dahil nag-slim na siya. Sabi ko, kasi naano ka ba? How do you feel dun sa nangyari sa PBB na parang you were denied by Michael? Kasi ano ba talaga yung between the two of you? Kasi talagang, nag-assume kami sabi ko na kayo na. Tapos, alam mo yung kitang-kita ko sa kanya, hirap na hirap siyang, I have the video hirap na siya magsalita, hirap na hirap siyang makahanap siguro ng right word to say it. Basta sinasabi niya, ako po kasi pagka yung mga, relationship, parang as much as possible, it take time for me to publicize it. May ganun siya. Tapos sabi niya, but Michael, we're on good terms naman po, ganyan. Okay naman po kami. Sabi ko, what do you mean by okay? You still communicate? Opo, mga gano'n. Yung alam mo yun, parang... Na gustong umiwas na nahihirapan mag-explain. Tapos sabi niya, sinapian ni Cassie. Tinanong ko, nung time ba na ano na feel mo? Sabi niya, parang sabi niya, I have no any
control naman po kung ano man yung sasabihin niya. Oo, especially during the time na nasa PBB. O baka nga nag-assume lang tayo talaga. Hindi, I don't think so. Ako feeling Meron. ko. Hindi pakita Oo. natin yan sa Monday. Pakita pa natin. Oo, siyempre Post ko para, na sa ano ko eh. parang may dagdag ka dyan knowing you, di ba? Hindi na Ikaw yun. ka dyan, oh. So, parang, ayun, feeling ko, Feeling mo, di ba? nagkalabuan sila feeling after ng ko, PBB? kasi imagine Oo, mo, kasi sa before PBB PBB, ginawa. they were so visible together. Correct. At saka And sweet Michael sila. was so visible sa mga event nila Carmina, ng mga ng After family. PBB, wala. Wala eh. Oh. Kahit naman sino, di ba? Kung you were outright denied, siyempre, you will feel But bad. Pakita mo yung anyway, video para, no? dito sa ating kapatid, ang makakasama niya taga PBB, si Vince Maristella. Ayan. Oo, plus directed by Adolf Alex. Jr. Yeah, si Hindi ko alam. I wasn't invited. Pero, there. Ay, weird. nandun kami, no? Pero- at nanalo kami sa raffle, no? Hello. Correct. Kebs Pero ko ba? ang weird din, kasi di ba si Vince at saka si Cheska, former love team or used to be Yun love na. team. Mm. Pero itong ating kapatid, malaking break to para kay Cheska din. Yun na. Di ba? Mhm. As kontrabida. Yun na. Okay. Monday na yan, October 13. Ay, Ito na, ibalita na natin si ano. Sino na naman? Si Moira. Your favorite! Oh, my favorite Moira. Diba? Dahil nga si Pinky Amador nagpunta sa katunying ni Anthony Ano Taberna gagawin ko? Ito? para raw bumili ng fake Ito? news. I-report niya yan. Ano? Hindi, ayusin mo Marites muna mo yan. nila. Oh. Hindi na ba nalalaglag Sam? Ito ba? Oh. Ayan, hinawakan ko na, Hindi, Ay, okay na. Lumalaylay talaga. Lumalaylay? Hawakan mo para Dapat hindi hinahawakan lumaylay. para tumigas. Para Ganyan, tumigas. lalo hindi ano. Hawakan mo mabuti, Ros, Ito para hinahawakan ko tumigas. dito. Di, baka matlaglag dito. Okay na, okay na. Dahil dyan pasok. Okay na. Ano, Ayan kaya? na. Oh, anyway. Nahihirapan siya. dulo ko eh. Okay. O dahil dyan, ito na your favorite Moira o si Yes. Pinky Amador. Napakatapang. Actually, totoo. Nag-viral yan. Correct. O, ito na ang eksena. So may video na in-upload si Miss Pinky Amador. Nandun siya sa Katunyings na pagmamayari ni Mr. Anthony Taberna. Isa sa mga katunyings, na isa branch. lang ha, ang dami niyan ha. Marami yan, Oo. Sa pagkakita ko nga, parang airport. But I'm not sure kung saan. Pero Pwede. Meron sa airport Naiya may mga katunying. Meron. So, video, pinapakita na papunta, pa-approach si Miss Pinky doon sa Katunyings. Kitang-kita yung logo, kita-kita yung mga tinapay. Tapos sabi niya nga doon na bibili daw siya ng fake news. So, tas yun lang, ganun lang yung video. Di syempre, Pinag-usapan, syempre. at naging viral. Kasi alam naman natin na si Katunying o si Anthony Taberna, meron siyang inilabas na issue laban kay Senator Risa Hontiveros. Tapos, syempre, may mga resibo yung iba at may mga paliwanag yung iba doon sa Kinuyog inilabas siya. ni Mr. Anthony Taberna. So isa na nga dito si Miss Pinky Amador. Dahil alam naman natin si Miss Pinky ay certified na kakamping. Kakamping. Oo. So pero maraming talagang parang pumuri lalo na yung mga kakamping Kakampings. Oo. sa ginawa ni Pinky dahil Sa tapang ni Pinky. dahil sobrang tapang niya at talagang pinaratangan niya si Na- Katunying. Kahit hindi man niya sinabing si Anthony Taberna, pero sinabi niya na doon bibili ng fake news. Oo. So pero may sagot. May sagot na. Oo, di ba, Yan. June? Eto na. Sinubaybayan mo yan. Eto yung nakita ko na sagot. ito yung Eto sagot. na. Ito ba talaga galing kay Anthony galing yan Taberna? sa Facebook niya. Okay. Yan, talagang nagmumura ang kanyang Ang sagot niya. kulay pula, di ba? Ma'am Pinky Amador, wala pong fake news sa amin. Pero try nyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. All caps ha? Malutong na, mura pa. Oo, bold pa. Ang malutong at saka yung mura. Double meaning yun ha. Pansin ko lang, si Katunying din kasi, mahilig pumatol din eh. Oh, patola Kaya yan. Patola din Patola talaga yan. eh. Ayun. Kasi nga, di ba? Kasi nga. Hindi ko gets yung kasi. Oo. Ikaw tama. ba nakatikim ka ng Katunying? Ako kumakain ako Kay dati. Gorgie Oo. Rula, di ba? Kumakain ako Sige. dyan. Nandun pa yung sa tapat ng GMA, di ba? May meron pa ba doon? Wala na. But Hindi na ako Anyway. pumunta sa GMA. Hindi, maganda namang pagpapakita ng ano yon, ng alam mo yon, demokrasya, Oo, may ganyan, sasagot, may ganyan. So at least binabalanse, di ba? So, hindi natin alam kung magsasabunutan sila. Yan lang. Mukhang hindi kasi Oo. ka-undress. Di ba? Ano Andres? ka? Ay, Diyos. Yung blind item.
Oo nga pala. Kung hanggang sa mapupunta to, mga Marites, abangan na po natin. Alam mo, talaga. Nung nakita ko una yan, ang reaksyon ko talaga, wow, ang tapang. Ako din, nung nakita ko, Oo naman. ang tapang. Ako naman ang sinabi ko na, go! Hindi kasi diba, para pumunta siya mismo dun sa Katunying. Oo, Tapos ayun, doon siya napadaan mag-video. siya. Correct. Kahit pa sabihin mo napadaan lang siya, yung the mere fact na nag-video siya, pinakita niya yung mukha niya, at sinabi niya na bibili ng fake news. Pero alam mo, dahil din dyan, syempre, hindi papayag ang mga kalaban. Siyempre, ganun talaga. So, Babalao. pinalungkat ngayon. Oo. Ito yung naging issue niya sa Eh, hotel. Oo, yung si Pinky na... Abroad ba to? Dito lang yun. O basta sa isang hotel. Pandemic yan eh, Sa COVID. isang hotel, Oo. ayun. Ayun. Nakalimutan ko na yun. Nagwawala-wala na siya. Hindi ko na Binaligtaan maalala niya. yun. Alam mo, napakahirap talaga pag may resibo ka, babalik sa'yo. Oo, diba? Kumbaga walang pass. Wala. Oh, Ang importante na pag-uusapan. Oo, At hindi kinakalimutan dapat. Pero at least naman yung kay Pinky doon sa hotel tsaka doon sa fake news, hindi magka-relate. Magkaiba yung issue. Kasi nagre-reklamo siya doon. Nagre-reklamo siya. Dahil doon sa security something yata noon eh. na Sa ginawang, mga face mask or what. Hindi, ginawa oo. yung facility ng yung building, ginawang facility sa mga may COVID. Oo, Tapos something. hindi in-inform yung mga residents. Residents, ganon. So, syempre, ayun yung kasagsagan ng COVID. So, lahat napapraning. Alam mo, ako hindi ko siya sinasabing definitely Hindi mali yung yung ginawa gawa ni niya, Pinky. Pero minsan naman talaga sa tao, kahit minsan gaano ka-okay, kabait o kaano, minsan di ba, ako na eh. may time na Dating parang, Talagang napupuno ka na. oo, kumain. napupuno ka, lumalabas yung pero it doesn't mean naman na you're a bad person Oo, na in exacta general. mundo. Hindi, at saka yung timing kasi, syempre, lahat uncertain tayo. COVID pinag-uusapan Nakapraning doon, no? eh, praning Oo, lahat. praning tayo Oo. lahat eh, di ba? Correct. Ay, ito, hindi to praning, bongga to. Correct. BT. Sobrang Smart. natapang. Pero alam nyo, because of the expose nga ng corruption na yan, ng flood control, ang daming naging matapang. Totoo. At sana nga hindi mawala yung tapang, magtuloy-tuloy. At sana may Alam mo na yan, patunguhan. Charlie Katapang. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Okay mga Marites, ito na. Ding Dong Dantes. Ayaw namin sa bobo comment. Pinalakpakan. Yes! So, nakarating sa atin yung balita na yan kasi may yata yan nung ano ba Oh, ngayon, isang araw Thursday, yata, isang napanood ko rin yan araw, eh. Oo. yung mga nag-tape, tinave naman na kasi yan. Siguro yung taping na timing dyan is nung time na talagang kasagsagan ng mga Hanggang ngayon, mga pinag-usapan pa rin. mga issue no pinag-uusapan. Pero siyempre ang galing talaga daw ng timing kasi ang mga naging bisita, meron kasi dong question na tungkol sa mga ano yung gusto mo maliban sa pagiging corrupt ng mga leader. Ano yung ayaw mo sa isang politiko? Tapos may mga nagsagutan. Ito nga si Patani, sinabi niya na ayaw nila doon sa mga bobo o walang alam. Tapos nanalo silang grupo, bla 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 and so on. Pero sa bandang huli, talagang si Papa Dong may ano talaga siya, yung conviction, yung hirit niya na ayan mga chuchucho, habang nagpapaalam doon sa Family Feud, sinabi niyang ayaw namin sa mga bobo. Na palakpakan daw yung mga utaw. At saka syempre nung makarating doon sa mga executives ng GMA, talagang pinuri din siya kasi makikita mo rin na kahit hindi daw si Dong ay sumasali sa mga panawagan, nandun doon sa mga rally or what, sa pamamagitan ng kanya sariling platform, na isa sa ano rin niya yung ano, at nakaka-relate ang mas marami sa kanya. Tapos na-segue na nga doon sa gagawin nilang advocacy kasama si Chris Chu at sa Kuya Boy Abunda na mag-iikot sila. May kinalaman sa mga pagiging responsable sa mga gadget, pindot-pindot, parang something, may kinalaman sa hindi ko maalala yung buong programa, pero sa paggamit ng gadget at gagawin nilang advokasya yun sa society natin. Yun lang. Masaya lang. So congratulations. Okay, after Ding Dong Dantes, ito, Gretchen Ho, Pokwang, na bahala sa tumitinding impression ng foreign nationals dahil sa korupsyon. Nauna yan kay Gretchen Ho kasi yung mama niya nagpunta ng Oslo, Norway. Tapos ayon sa balita, nagpapapalit ng US dollars. Nagkataon na dun sa pinagpapalitan nilang foreign exchange, parang
hindi pinalitan kasi di umano nandoon yung Philippines nasa gray list na tinatawag na among na mga countries na parang banned pa dahil sa issue ng money laundering. Parang napahiya. Ngayon, yung ambassador doon, kinausap, parang kinol yung attention ni Gretchen at napag-alaman na since February 2025 pa pala lifted yung ban sa Philippines bilang isa sa mga bansa na nandun na sa tinatawag nilang gray list na may kasangkot sa money laundering. Kaya lang nakakaano kasi dahil sa issue ng corruption, nakaka-experience yung mga ordinaryong mamamayan natin ng ganyan. Na sinegue nga dito ni Pokwang na may post si Pokwang na isang foreign priest na ayan, pati para sa ibang bansa, pinupuna kasi sa homily yata, binabanggit yun na ipagdasal ang Pilipinas, lalo na yung mga Pilipino kasi nga daw laganap na yung korupsyon sa bansang ito. So nakakabahala. Actually, dalawa pa lang yan ha. Although marami pa sigurong mga iba na na-experience ng mga common nating mga kababayan na ang tingin sa atin talaga sa bansa natin, lalo sa mga leader natin, ay mga kurakot. Oo naman, given na. Diba? Nakakaloka lang yung kay... Hindi na siya nakakabahala. Nakakabuisit na. Oo, nakakagalit na siya. Wala na tayo dun sa nakakabahala eh. Nakakagalit, na. buisit, irita, imberna. Hindi, pero nakakaloka yung sa Norway kasi $300 USD lang yun. Para kung for money laundering, Correct, di ba diba? may amount naman yung money laundering? Di ba pag sumakay ka sa aeroplano, tatanungin kung magkanong cash ang dala mo. So parang medyo OA naman dito si ating Norway na $300 USD Pero lang. alam mo, Kasi lang yun. 15,000 pesos. Hindi kasi nga nandun daw kasi sa listahan yung Philippines. Kaya Late na lang nalaman na wala na. Ang layo-layo na ng Norway sa Philippines. Kung tingnan mo, di ba? Pero, diba? At saka isa sa mga, admirable country ang Norway. Saka progressive. Napaka. Alam mo na Anyway, Pero, yun nga sinasabi natin na nakaka-alarma na yung alarma is nakakabala. Yung parang ba tayo nahihiya na ganyan ang tingin sa atin ng ibang mga nakakahiya na. Matagal naman na nakakahiya. Ay, Bakit diba? hindi ba? Let's be honest and let's be frank. Totoo naman. Hindi, may mga bagay pa na nakamalaki-malaki naman dito sa bansa. Kaya Marami sa bansang Pilipinas, napakaraming bagay na talaga ipagmamalaki natin. Kung tutuusin nga, hindi tayo dapat nagkakaganito dahil napakayaman ng ating bansa sa minerals, sa natural resources, napakarami. Marami ding matatalino sa atin, maraming mga, di ba, mga edukado, etc. Pero ano nangyari? Kasi nga, naniniwala ako, hindi lang ngayon, marami na, alam na naman na kahit sa ibang bansa, kung ano talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Pero nga, nananatili tayong tikumang bibig, tahimik, wala magawa eh. Hindi, may nagagawa naman. Kaya lang ang problema, wala nga nakikita yung ibang bansa na may napaparusahan ba, kagaya kunwari dito sa South Korea ba itong nakita ko or China ba or what, na isang dating pinuno talagang mapa-firing squad or what. Yung kasi siguro din ang inaasahan ng international community. Kasi unang-una, wala sa batas natin ang death penalty, for example. Isa yan. O pangalawa, kaya ako nasabing walang nagagawa, walang nangyayari, aminin na natin. Pag lumaban ka, sino ba nagsisimula ng lahat ding ito? Sino ba punot dulo nito? Yung mga namumuno. Maglolokohan ba tayo hanggang ngayon? Sige. Hindi na tayo maglokohan dahil si Dina Boni, babalita na natin. Huwag na tayo maglokohan. Yung mga namumuno dyan, mula dyan sa mga gusto ba emote. si Big Soto kahit sa naman ang mga House of korporasyon. Dean. At kahit ang mga korporasyon, Report na Teka lang, kasi yung mga namumuno naman, sino ba naglukluk dyan sa Yan. Di babalik nga sa Ano atin. ang bottom line na lagi kong sinasabi? Ano ang problema ng bansa? Waiting na si Dina Boni. Dina Boni. Ano yan? Ang problema ng bansa, botante. Okay? Speaking of Miss Showbiz D, tayo, yan, alam mo, Magboto ka na. ano ba ang title ko? Nepo Babies. Okay. Ay, nako. Yan, alam mo si Miss D, habang ini-interview namin, hindi ka napigilan na paiyak na huluhan na. Napanood daw niya yung isang news kung saan lumalakad sa mud, sa putikan, sa putik. Hindi ko matandaan kung saan lugar to eh. But I think medyo province. Oo. Sabi niya, parang kumbaga, bakit nangyayari sa kanila to? Hindi dapat nangyayari sa kanila to, pero itong mga kawatan na to, itong mga corrupt na to, di ba? Yung mga yan, anong ginagawa? So,
umpisa pa lang talaga may hirit na siya eh. Sabi niya itong mga nepo babies na kung makapag-flaunt ng kanilang mga Dior, ganyan-ganyan. Pero ang papangit naman. Knowing Miss D, you know Miss D, di ba? Sabi niya At parang... may karapatan siya sabihin Correct, yun. Dahil sabi niya, maganda siya, no? Kumbaga, sabi ni Danica, ma'am, sabi, may maganda naman. Oh, sige, may maganda naman. Pero di ba? Meron ba? Parang wala. Danica wala. Oh, di ba? Oh, ayan, ni Mr. Grabe, Fu. sabi ko naman kay Miss D, Miss D, di ba yun ang kasalanan? Dami mo ng perang nakulimbat eh. Di ka pa gumanda, char. Anyway, yon. Sabi niya, talaga daw, syempre, isa din si Miss D. Halos lahat naman. Kung hindi ka pa talaga apektado, ewan ko na lang din. Pero sabi niya nga, siya daw kasi nagre-research pa. Halimbawa, lumabas itong mga pangalan na to, nire-research niya talaga. Like for example, ano ba yung mga project nito? Ano ba yung mga naano nito? Oh, na dapat. Kasi Oo. bilang naging asawa din siya ng public Sabi official, niya, no? Narating siya sa point minsan na parang mag-hello Switzerland na ba ako? Kasi she's a Yeah, Swiss yes, eh, oo. di ba? Oo. Alam ba yun? Pero ang ano niya, please, ang pakiusap niya, like kay President Marcos, very happy siya and grateful na, kumbaga, ni-reveal ni BBM itong mga to. Pero sabi niya, kumbaga, Hindi sapat yung pag-reveal. yeah, parang kahit paano, medyo nalinis yung apelido nila. Pero hindi Hindi na. Pero kumbaga, let's give it to him na rin. Kahit paano, he started it, di ba? Pero sabi niya nga, hindi dapat dun lang. Kumbaga, doon matapos. sana Oo. may mangyari talaga. Sana, yon. At ang pakiusap din niya, hamon niya sa mga kabataan, mga estudyante, mga nasa kolehiyo. Hindi naman daw niya sinasabing mag-aklas or maging violente or something. But this is the right time na ipakita nyo yung against kayo sa nangyayari. Because after all, in the future, years from now, Kayo yan. sino Tama ba talaga ang naman. makikinabang? At sino rin ba talaga ang haharap dito? Is either kayo ang magbabayad ng lahat ng kautangan ng Tama. bansang to, di ba? Mm-mm. So ngayon pa lang, magsama-sama na, pakita na. Yan, Tama. yan ang isa sa mga ni Miss D. So bakit namin nakausap si Miss D? Kasi sa October 17, Friday, instead na 5 p.m., magiging 7 p.m. na po ang premiere ng kanilang House of D na nasa ikalawang season na. Okay. Pinago na. For 2 weeks, nag-break sila, parang season break, then they'll be back this October 17. And syempre, sobrang happy si Miss D along with Danica, Christine, Oyo, and Mark. Kasi nakita naman kung gaano kainit ang naging pagtanggap sa kanila, di ba? In a matter of months, silver button na sila, talagang na-achieve na rin nila. Yan. And this second season, may possibility na may mga guests na bukod sa kanila. At tinanong ko dito, posible bang maging guest si Bossing Vic Soto? Kasi pamilya ni Vic to eh. Mga anak niya at ang mga sagot. in-laws. Sabi ni Miss D, naku, parang, I don't know parang ayoko namang panghimasukan yung private life ni Vic at saka ni Pauline. But, well, if you want, then it's okay, ganyan. So, pero ang point ni Miss D, sobrang okay siya kay Pauline kasi napakamabait daw ni Pauline, napakamarespeto. Kumbaga parang alam ni Pauline na, ay, she's the first wife of my husband now. She's the mother of my husband's children. At every time na makikita daw sila, si Pauline talagang idadalin sa kanya si Tali. Ngayon naman daw si Mochi. Mochi. Si Mochi. Yun. So, all praises naman si Miss D kay Pauline. Yeah, Yan po. kaya nga siguro magkakaroon na sila ng mga guests kasi sabi ni Miss D doon sa napanood ko na nagsisisi na siya dahil nabubuking yung mga private nila sa buhay kagaya nga nung sinabi ni Oyo na once sa buhay niya pinaluhod siya sa munggo. Mga ganyan-ganyan. Sabi ni Miss D, hindi sa bigas yun, hindi sa munggo. Sabi, ayoko na sa show na to kasi nagiging masama ako. But anyway, masaya yan October 17 sa bago nilang House of House of D. Sana si na Miss Connie rin at si na Very proud of Vico. course si Danica sa kanyang kapatid. Actually, elder siya kay Oyo. Mayor Vito. Vico. Oo. Sana maging guest din si Vico. Sana, Diba? proud siya. Kumbaga sabi niya nga, yan talaga, nakikita naman natin hanggang ngayon nakasuot ng ID. Kasi gusto niya yung papel na empleyado ko. At saka talagang makikita, total na very vocal naman at saka itong si Miss D sa mga issues, magandang makausap niya ang isang kagaya ni Vico. Tama Diba? na, ito mga marites. Ito na ating Chick of the Week brought to you by Ubo 24/7!
ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Roy! Hello! Hindi nyo yung pagsisisihan. Dahil sa Ugbo 24/7, sure po, solve na solve kayo dito. Ugbo 24/7! Ito Ugbo natin, another. Nakakaloka. Ito, Arjo Ataide, Jingo Estrada, Bong Revilla at iba pa kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order. Mga showbiz lang po yung nire-report namin. Marami pa iba. Although marami pang iba. Yeah. Actually, nagkasama dyan yung kapatid ni ni Alfred Vargas, si Congressman PM. Although ito si Jingoy, nagbigay kasi niya ng pahayag na sabi niya hindi naman daw siya nagwo-worry kasi kung dati pa raw hindi naman siya tumakas or what, at hinarap niya. Ngayon pa daw ba na wala naman daw siyang, alam mo naman, ni katiting daw na ebidensya, may ganun siyang sinasabi. Pero itong Senator Bong, Wait lang, para nag-file si Senator Jinggoy ng complaint kay Rice. Pwede Perjury. na. Perjury. perjury. Pero ito kasi, ang nag-request dito yung ICI. Oo, na inano nila through Department of Justice. At inaprubahan na yata, na may lookout bulletin na ibig sabihin parang pinagbabawalan sila na hindi sila makalabas ng bansa. Oo. Basta may lookout. Oo. Tapos saan? Oo, nasaan sila. So andiyan dyan niya, kasama nga dyan sa mga... Meron na si Punyan. Oo, ang dami dyan, no? Mayor Maria Mula Binay. si ano ba yan? Nancy. Nancy. Si Nancy Binay. Kasi napangalanan din siya eh. Oo. Tapos yan nga. Oh. Pati si na Marikina. Jeline Eugenio ba yan? Sino Basta ito yung mga pangalan. No? Dami naman yan. Yan. Magkasunod yun si Patrick Michael P.M. Vargas, si Juan Carlos, Arjo Ataide. Tapos may mga ibang dati. Marcy Chudoro, yung mayor dyan sa, congressman dyan sa Marikina. Ida Robe. At marami pang iba dyan. Oo. Na yun na nga. Marami pa. Karamihan may mga Mula dyan kina Martin Romualdez, sina Chis Escudero, yun. At dating Senador Bong Revilla, yun na. May mga commissioner. So, marami pang iba. Na sana nga kasi di ba, oo nga, mayroong mga ngayon, may mga, what's this? Anong tawag natin dito? Since private naman, closed door naman yung ginagawang investigator nitong ICI, nagre-report naman daw yata. Kasi ngayon, di ba sa Senado, parang acting Blue Ribbon na ngayon si Erwin Tulfo, di ba? So ayun lang. So sana nga hindi lang mauwi sa mga ganyan na sabi nga natin yung investigation for as long as magaganda yung tama yun at nararapat at may hustisya yung inyong mga pinipresentang ebidensya, go! Okay mga Marites, ang ating Chika Big brought to you by Ugbo 24/7! Yes mga kamarites, nais namin ko imbitahin na sumali sa ating Facebook community group na nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali pero huwag niyong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Okay mga Marites. Emilio died sa kanyang first movie, pinuri ng direktor. Wow! Mr. Fu, kilala Wow! mo na siya. Emilio Diaz na level, ha? Naku, malapit na. Ang gwapo ni Emilio Siya dyan, naman no? ang makikilala ko, charot. Mabait yan, ha? Oo, ito nga, nakausap ko, nakasalubong ko. Hindi si Emilio, kundi si Direk Kip. Hindi ko alam, Owe Banda. Oo. Pero lagi ko nakikita si Direk Kip. Ngayon, Award-winning director yan, ha? Siya ang nagdidirect ng... tapos na actually nila i-shoot yung Bar Boys 2. Bar Boys. Yung Bar Boys 1, alam niyo naman sila. Opening yun, di ba? So Sila Carlo. So ito na, may sino pa part ba? 2. Sa part 2, Taman 3. wala pa. Tapos na sila yung shooting, tapos sinubmit nila yan sa MMFF. So abangan natin bukas kung... Ay, oo, yung last five. Kung pasok sa banga. Ngayon. But anyway, so sinabi ko, di ba yan yung first film ni Emilio? Kasi na-line up ko na yan dati na yung first film. So kamusta naman si Emilio Diaz bilang baguhang aktor? Siyempre pinuri siya at sinabi niya na, bago lang si Emilio, kailangan siyang i-guide, pero nakakasunod. Tsaka ang lakas daw ng screen presence. Wow. Pag sinabing screen presence ay... Screen presence! Ano ba explanation yun? Hindi, siyempre, nag-uumapaw ang karisma. Ito Ganon. na.
So kasi si Will Ashley nandun din sa Bar Bar Boys. Boys. So bago pala pumasok si Will Ashley, nag-audition na siya. Bago siya pumasok sa PBB, nag-audition na siya kay Direk Kip. Tapos, so para paglabas, Meron na. ayan na. Uwi na. Tapos to follow si Emilio. Emilio. Kasi parang nag-audition siya after ng PBB. Tapos aminado naman si Direk na mas malaki yung role ni Will. Oo, kasi parang ang role ni Will, parang boss niya si Emilio. Tapos parang law student na working student si Will. Pero parang akin naman, let's give it to Will. Kasi mas seniority-wise, senior naman. Oo. Sabi nga niya na matagal ng artista naging artista nga niya sa Balota, si Will. So At magaling siya doon. So mas may role talaga si Will at nauna naman talaga si Will dun sa movie. Pero kasi syempre first movie kaya all praises naman si Wala Direk bang, Direk Kip. wala bang director magsasabi na? Wala naman Pangit talaga. ako. Wala. Hindi, meron. Pero Meron. hindi na lang ina-announce. Marami kaming kakilala. Siyempre ngayon, lahat sila sasabihin nila Magaling. Pero ako naniniwala sa sinabi ni Direk Kip. Sana gusto ko yun. Oo. Pangit naman sa Wala talaga. Kahit naman mga artista, di ba? Sana Parang pala nung promote. tinanong ko, sabi ko, so kamusta naman? Napakawalang iya. Hindi, meron ganyan. Ayup, Pero gano'n. alam mo, maganda sana ang mundo kung ano na yun. Ang problema nga, hindi ganon. Di ba? Kahit mga artista, panoorin niyo po. Ang ganda. Asawa, Paulit-ulit. Generic, di ba? May ganon ng formula. Speaking of Gusto natin lang, sa susunod nga, maghahanap ako ng director na magsasabi na kamusta yung artista no, napakahayop, walang iya, Napaka unprofessional. Laging late, hindi marunong umarte. Tsaka yung hindi kikita kong pelikulang ito. Hindi ko papasok sa MMF. Correct. Ganyan. Ang ginawa direct. Kailangan ko ng pera. Hindi lang. Mga ganon. Grabe talaga tayo. Realistic, di Di ba? ba? In fairness naman kay Direk Kip. Hoy, lagi nanonood dyan sa akin. Mag-invite naman tayo ng ganong magsasalita. Hindi, naman, sincere naman yung Kaya, pagkakasabi. ako naniniwala naman ako. Hindi dahil baby natin yan si Emilio, no? To see it muna. Eto nga, pinakita niya sa akin yung... Totoo naman. Pinakita sa akin yung teaser. Tapos, syempre si Will nga yung mas marami dun sa teaser. Mas maraming eksena. Tapos ito si Emilio, sumilip lang dun sa pinto. Magaling What na. can you say? Magaling na. Sumilip. Yes. 15M daw kagad nung panahon na yon. Kailan mo kami nakita last week. 15M ang views. Views. Ngayon, 35 na. Sabi niya sa akin. Hindi totoo. 15? Oo, 1.5. Yung yung movie ng yung kay MJS Gabi ng Lagim. 3M pa lang yun Pero Gabi ng Lagim naman kasi yun. 3M nga lang. Ito, 15M. Ay, Emilio Daes yan. Ang dinig ko 15M eh. Teka muna ha. Ano ba? Doesn't follow pag milyon Kaya tayo. Ay, hindi. Grabe ka naman. Mga ano ng Emilio yan. Maghahanap din ako ng director na Kung si magsasabi. Emilio Ginaldo pa yan. Ayan. Maghahanap din ako ng director na magsasabi na walang nag-view. Siyempre, yan. 100 lang. At saka ano yan? Kung gayon, Padding yan. Production ko lang. that would be the day. Kami lang ang nanood ng Hindi yan. At saka may padding yan. Aminin nila. Good luck na lang kay Emilio, di ba? Uy, grabe, good luck talaga. Speaking of Ano? festival, bukas sa po i-release ang I-release, final, i-announce. i-release din yun, di ba? Bukas sa po yun. Hindi ka kasi invited yan. Sino may sabi sa'yo? Hello? Ayun. Tapos yun na nga mga Marites. Bukas siyempre yung mga performers. Ayan na. Kasama dyan si Elijah Canlas, River, si Jameson Blake, tsaka si host yata si Enchong Ulian. At saka si Jervy. Kalad Kare. Wait. Chinek ko, mamaya mali ako. 15 nga. 17M See? na. Kayo talaga. Views ni Emilio. 17 kung 17. Bakit ba ayaw mo kay Emilio? Wala ko sinasabing ayaw. Ay, sabi mo nga good luck. Good luck na lang, di ba? Good luck kung mapili. Bukas pa malalaman mga Marites. di ba? Ay, grabe. Bad Boys 1. Nasa ano siya, yung pista Magaling. ng
Pista ng pelikulang Pilipino. Magkaiba yun. Ito, MMF yung Bar Boys 2. Yun lang. Diba? Ulit-ulit, good luck. Good luck. Ayan, sige. Anyway, mga Marites, abangan na lang po Wait lang. natin malalaman. Oo nga. Meron po sa kanilang Facebook. Oo. Abangan nyo po kung ano yung mga Ano entries. naman pala, kasi baka mamaya makorek tayo. Tinignan ko tuloy. Yung Ba't kay mali ba MJS, siguro? baka magalit eh. 3 3 million views in 24 hours sa kanilang official movie. Ayun. Okay naman. Yun naman pala eh. Alam mo na. Ganun din, papasa rin bukas yung comeback movie ni Angelica Panganiban. Unmarried. Unmarried. With Directed Sandra by Jeffrey Hiturian. O, kita mo, di mo alam. Hindi ko kilala saan. Tumulong dyan yung nanay ni Catherine Bernardo according sa post niya, Tony Dolby. Para siguro matulong mabuhay. So producer, Okay. para producer ba si Producer Mami si- Min? Yata kasama rin, di ba? Hindi si Mami Min nag-produce ba? Hindi, Parang tumulong daw. sa story siguro. Parang yung effect ng Ang tagal. annulment, O, yun. yung mga hiwalayan sa mga bata. Okay. Hindi porke ang forever hindi nag-i-start. Kaya pala nagkataka din ako, bakit Yung may tinag ni... Min Bernardo. Oo. Actually, mention niya. Mention niya nga. Kaya, Kasi ba yung pinalaman sa pagano ng istorya? Ano? Producer. Oo, kasi nga, poster nung... Ako naman Nagbigay ng input doon sa kwento. Hindi ko nga producer eh. Parang parang co-producer. Baka naman nga, pwede din naman. Di naman Gora na. Okay, ito mga Marites, latest. Jake Cuenca, nagsalita na, PhD. Yan. Well, actually, wala ako dyan nung nagsalita siya. Nabasa ko rin. Kaya Nabasa ko rin medyo yan. tumalak ako ng konti. Darot. Hindi lang. Kasi di ba ang sabi kasi ay hindi mo na magsasalita. No. So, nalaman ko, nagsalita. Interview. At sa interview ay sinabi niya na parang part of his past na. Parang part Parang of close na. May Close tapos na. Tapos na yung chapter Tinuldukan na yun. na. Oo. Tapos sinabi din niya na minahal niya. Ako naman na-agree ako doon. Talaga namang nakita ko na minahal talaga ni Jake itong si Chi. Okay? Tapos tinatanong sila kung yung sa breakup, sinabi din ni Jake na there's no breakup. So meaning, during the time na sila, pero hindi alam mo, napakabait pa rin ni Jake. Jake, bibigay ko sa iyo yan. Napakabait pa rin ni Jake kasi he can say the truth. He can say na kung anong walang breakup kasi may panlolokong she nangyari. did something. May ganun ako, Oo, ano? totoo. Diretsahan. Marami naman nakakaalam eh. Hindi, tsaka para sa isang lalaki. Kasi syempre, pag bawa sinabi, parang iniwan siya ng babae. Parang hindi kaya sabihin ng lalaki. Yes. Yun din ang inisip ko. At yun ang lalaki sa Baka Pinoy. yun din ang masakit kay Jake kasi kumbaga parang niloko siya. Naloko siya. Kumbaga sa mag-asawa, iniputan Pero na ako siya. naman kay Jake, wag na lang yung tingnan na ganon kasi ibinigay naman niya, in all fairness talaga kay Jake, nakita ko na minahal niya tong si Chi. But, well, actually may nabasa pa nga ako na parang sana yun na daw yung forever niya, yung wife material, may mga ganun-ganun pa eh. Siguro sa dami na rin naman ng Nakarelasyon niya. relasyon niya at his age. Tandaan mo lang sinabi ni Chi. I may be a public figure. But I am not a private property. Good luck na lang sa kanya. Public property nga pala. Yun. Anyway, at least ako naniniwala ako doon na pinakita lang ni Jake yung pagiging lalaking Pinoy niya. Jake sa mga statement niya na yun lang, sobrang bait. Yun. Gentleman pa rin. Gentleman pa rin. Gentleman. Minsan maisip mo, deserve ba ni Chi ang ganitong... ako diretsahan deserve ba ni Chi yung ganitong sobrang kabaitan pa rin ni Jake sa kanya. Actually, sampal sa kanya yon. Masakit yon yung mga yung mga ganong sinasabi. Close na lang po. Close na rin natin ng isang linggong chismis. Dahil yan po, mga Marites. Yan po isang linggo. Ano ito segue? Chismis!